Naging sentro ng kontrobersya si Police Major General Nicolas Torre III, ang direktor ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDJ, dahil sa kanyang mga aksyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Noong Pebrero 2025, nagsampa si Torre ng kasong inciting to sedation at unlawful utterance laban kay Duterte matapos itong magbiro tungkol sa pagpatay sa mga incumbent senators. Ayon kay Torre, hindi na dapat palampasin ang ganitong mga pahayag, lalo na't maaaring seryosohin ito ng ilang taga-suporta ng dating Pangulo. Noong Marso 11, 2025, sa mismong araw ng kanyang ika-55 kaarawan, pinangunahan ni Torre ang pag-aresto kay Duterte sa Ninoy Aquino International Airport batay sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng mga paratang na crimes against humanity. Sa kabila ng tensyon at mga pagbabanta mula sa pamilya ni Duterte, nananatiling profesional si Torre at ang kanyang mga tauhan sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Dahil sa mga hakbang na ito, nakatanggap si Torre ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Habang ang ilang mga taga-suporta ni Duterte ay naiinis sa kanya, may mga mamamayan namang bumilib sa kanyang katapangan at dedikasyon sa pagpapatupad ng batas, sa kabila ng posibleng panganib sa kanyang karera at personal na kaligtasan. Bakit napakasiga ngayon ang asta ni Torre? Mukhang nagiging matapang si General Nicolas Torre III dahil sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang direktor ng CIDJ at ang suporta mula sa kasalukuyang administrasyon. Maraming dahilan kung bakit tila siga ang kanyang asta ngayon. Malinaw na hindi siya gagalaw ng ganito kung wala siyang basbas mula sa mas mataas na opisyal ng gobyerno. Ang mga galaw niya laban kay dating Pangulong Duterte ay isang indikasyon na may suporta siya mula sa itaas. Ang mga hakbang na isinagawa ni Police Major General Nicolas Torre III, partikular na pagsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang pag-aresto ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Habang may mga taga-suporta si Duterte na naghayag ng kanilang galit at pagdismaya sa mga aksyon ni Torre, may mga sektor din ng lipunan na sumusuporta sa kanyang mga hakbang bilang bahagi ng pagpapatupad ng batas. Halimbawa, ang partner ni dating Pangulong Duterte na si Hanilet Avancenia ay emosyonal na nagbigay ng kanyang saluubin sa pag-aresto, habang ang vlogger na si Ernest Avines ay tahasang nagsabi na kung may mangyari sa kanya, si Torre ang pangunahing sospek. Sa kabilang banda, nanawagan si Torre sa publiko na igalang ang legal na proseso at iwasan ang mga espekulasyon na maaaring magdulot ng pagkakawatak-watak. Pinuna ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga hakbang na isinagawa ni Police Major General Nicolas Torre III sa iba't ibang pagkakataon. Halimbawa, noong Agosto 2024, ipinapahayag ni de la Rosa ang kanyang paniniwala na mayroong nagbibigay ng direkteba kay Torre sa kanyang mga aksyon sa Davao City. Partikular na ang pahayag ni Torre tungkol sa umano'y manipulasyon ng police blotter records sa lungsod na naging dahilan ng pagbaba ng naitalang krimen. Bilang tugon, sinabi ni Torre na ang kanyang mga aksyon ay alinsunod sa batas at walang ibang motibasyon kundi ang pagpapatupad ng tamang proseso. Noong Setyembre 2024, sa isang Senate inquiry sa Davao City, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni De la Rosa at Torre kaugnay ng operasyon ng pulisya sa compound ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC. Pinangaralan ni De la Rosa si Torre tungkol sa karapatang pantao, lalo na sa patuloy na presensya ng pulisya na nasabing compound. Bilang tugon, iginiit ni Torre na ang kanilang operasyon ay alinsunod sa batas at nakatuon sa paghuli ng mga taong may arrest warrant. Matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong Marso 11, 2025, naghain si De la Rosa ng petisyon sa Korte Suprema upang itigil ang kooperasyon ng Pilipinas sa International Criminal Court
Court or ICC at palayain si Duterte. Bagamat walang direktang puna kay Torre sa pagkakataong ito, ipinapakita nito ang patuloy na pagtutol ni De La Rosa sa mga hakbang na isinasagawa laban kay Duterte na pinangunahan ni Torre. Sa kabila ng puna, nanindigan si Torre na ang kanyang mga aksyon ay alinsunod sa batas at walang personal na motibasyon. Sa isang panayam, sumang-ayon siya sa pahayag ni De La Rosa na hindi dapat malasing sa kapangyarihan at iginiit na sinusunod nila ang tamang proseso sa kanilang mga operasyon. Ngunit, isa sa mga highlight ngayon ay ang tungkol sa sinasabi ni Torre na pwedeng aristuhin ang isang individual kahit wala silang dalang warrant of arrest. Sang-ayon ba kayo sa kanya? Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, may mga pagkakataon na kung kailan maaaring aristuhin ang isang tao kung walang warrant of arrest, warrantless arrest. Ngunit, hindi ito basta-basta. Ayon sa Rule 113, Section 5 ng Revised Rules of Criminal Procedure, may tatlong sitwasyon kung saan ito pinapayagan. En flagrante delicto o caught in the act, kung ang isang tao ay nahuli mismo habang gumagawa ng krimen sa isang crime has just been committed at malinaw na siya ang may kagagawan. Hot pursuit arrest, kung may nangyayaring krimen at may probable cause ang pulis na ang isang individual ang may sala base sa personal na kaalaman ng arresting officer. Escape arrest, kung ang isang taong nakakulong o may kaso ay tumakas mula sa kulungan o law enforcement custody. Ang tanong, tama ba ang mga sinasabi ni General Torre? Kung ang pahayag niya ay pwedeng arestuhin kahit walang warrant, sa lahat ng pagkakataon, mali umano ito at labag sa batas. Pero, kung tinutukoy niya ang mga exemption sa warrant requirements gaya ng nakasaad sa batas, maaari itong ituring na tama depende sa konteksto. May kontrobersya sa mga naging hakbang ni Torre, lalo na sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kung walang malinaw na flagrante delicto, hot pursuit o escape situation, ay maaari umano itong illegal ang kanyang aksyon. Maliwanag na malaki ang kaibahan ng kilos ni General Nicolas Torre III ngayon kumpara sa panahon ng Administrasyong Duterte, lalo na sa paraan ng pagpapatupad ng batas at pagtrato sa mga high-profile na personalidad. Kung may opinion kayo, i-comment nyo lang dito sa ating comment section. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Bibi. Bye-bye! See you in my next video!